Three things I didn't expect as a mom. Number one, hindi ko in-expect na makakapag-socialize pa ako. Yung kagaya ng na-experience ko ngayon na nakakalabas ako ng bahay, may mga bago ako nakikilalang mga kaibigan, yung Elite Pro family, yung mga nami-meet ko sa office. Kasi at the age of 20, naging mommy na ako. Yung buong 20s ko, feeling ko normal naman yun. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Pero nung nag-30s na ako, alam mo doon ako parang naghabol. Wala ako naiisip nung mga time na yun na ganito na lang ba ako, yung mag-aalaga na lang ng anak. Alala ko yung mga bagay na hindi ko na-experience, na hindi ko nagawa, hindi ko na-enjoy. May time na hindi mo talaga maiwasang mag-self-pity, na feeling mo, iikot na lang talaga yung buhay mo sa pag-aalaga sa lumaki sila. Number two, hindi ko in-expect na makakapag-international travel pa ako. Actually, pag may nagtatanong sa akin before, mahilig ka ba mag-travel? Ang lagi ko pong sagot, ay hindi po, kasi gastos lang yan. Pag may nakikita ko nagta-travel, ang nakikita ko sa kanila is yung gastos. Yung plane ticket, yung hotel, yung pagkain. Ganun na nakikita ko. Ang nasa utak ko lagi, anak ko muna, anak ko muna, anak ko muna. Actually, pag may bibilin ako, pag sa mga anak ko, okay sa akin kahit medyo mahal. Pero pag sa sarili ko, tinitipid ko. So, hindi ko ini-expect talaga na makakapag-international travel ako. And alam nyo po, dahil sa Elite Pro, talagang na-experience ko. First time ko nga po dito magka-passport. Hindi siya pang ID lang. Ang sarap pala sa feeling na nakikita mo yung ganda ng mundo. Bonus pa libre. Diba? Kaya ang sarap. Number 3 na hindi ko in-expect is yung akala ko wala na akong chance magpahinga. Alam niyo yung feeling na kailangan bawat oras ko masulit. Nag-work ako na nasa bahay lang. Bawat segundo sa akin mahalaga. May time na mapapagod ako, pero hanggat hindi ako pagod na pagod, hindi ako magpapahinga. Ang tulog ko is 4 a.m. Ilang taon akong ganun. Parang wala akong karapatang magpahinga. Sa gawaing bahay, hindi naman doon yung pagod ko kasi katulong ko naman yung partner ko. Yung work siguro, yung trabaho sa cellphone. Hindi ko man lang mailapag yung cellphone. Alam mo yung antok na antok ka na pero pipigilan mo pa kasi nanghihinayin ka sa oras. Akala ko talaga na pag nanay ka, normal lang yung pagod. Yung sitwasyon ko ngayon, sobrang na-appreciate ko to kasi 2 years na po ako na hindi na ganun ka hectic yung utak ko. Alam mo yung may time na okay lang magising kahit late. Hindi na nga ako nakakapag-skincare dati eh. Nakakaligo ako nun, parang 2 a.m. na. Alam mo yung ganung pagka-busy. Kaya akala ko talaga dati, wala na akong chance magpahinga. Iniisip ko lang noon makakapagpahinga ako pero hindi pa sa ngayon. Parang matagal pa. Marami pa akong kailangan tapos. Minsan kahit tulog ako, yung utak ko umaandar pa din. Pero ngayon alam nyo, na-realize ko na hindi pa na nagtatapos yung buhay ko doon bilang nanay. Kaya kung nanay ka at naririnig mo to, please, huwag mong limitahan yung sarili mo. Huwag mong isipin na hanggang dyan ka lang. Marami ka pang kayang gawin. Marami ka pang pangarap na pwedeng abutin. Deserve mo rin piliin yung sarili mo.